For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time. A heritage rare, carved by hands that knew the tide. Wooden vessels, steady with pride. From currents deep to oceans wide, they carry dreams where waters collide. Above the land, where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light. From tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth. This is Boot One, a story alive. Come and see. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Siap na. Siap na.
programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan on aksyon, Teleradyo. Hoy mga kabutuanon, Friday na usab. Excited kayo ba sa Friday, no? Siyempre, Excited taas kayong energy partner. Kaya kinahanglan na to, ipa-feel na to sa itong mga kabutuanon nga ingon ani atong energy diri Taas sa kayong energy. City Government of Butuan. Oh, duay paluya-luya. Trabaho ta. Daw nga mi diri karon ng hapuna kay kini ang ato ang kada semana nga abutuan sa Teleradyo kay kini yung programa nga katulad sa labing bag-ong balita, mainit nga impormasyon nga importante para sa matag Butuanon. Live kita sa atong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. Ako si Richmond Dinayon, inyong kaabag sa serbisyo. Sa sunod niya mga minuto na lang partner atong pagahisgutan ang mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko ug mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracial Gorgoya ug mag-uban kita sa paghatod og impormasyon, pagpaabot sa tingog sa katawhan ug pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adong Biyernes sa usab nga kabutuanon April 25, 2025. Grabe. Dali ka panahon. April na dayon. Abril na, bigyan na ko April na na, dayon. December na. Hamit na. Wag na excited kay ta ng December partner, no? Hapit na po ang bear. Pero ang atong gi-look forward karon partner, excited kay ko sa atong Balangay Festival Yes, karong this May. Mayo. Correct. Hapit na son semana na, sugdan na nato ang sakabulan nga festivities. Yes, kasaulugan. Kasaulugan, Correct. ang Oo. bibo nga kasaulugan sa atong Balangay Festival. Gani karon kamulo na og preparar no ang ato ang City Government of yes, Butuan. oo. Labi na aning ato ang pagsaulog sa Balangay Festival. Ikaw excited na ba ka? Yes, of course. So nakita kay nako ang kaning mga saan Process? dili kaning sa Capitol kanang mga peryahan. Oo, Na-excite kay ko. Oo, nagsugod na sila diya. And also na yung mga teasers nga like sa mga tarpaulin sa atong city, makita na nato. Visible no? na siya Yes, karon nga visible mga na semana. siya, oo. Karon nga mga semanaha partner no kay busy in town ato ang mga kaubanan. Correct. Labi na diri sa Butuan City Public Information Division nga mo'y isa sa mga nangunay sa aning pagpreparar sa Balangay Festival. So karon semanaha makita ninyo visible na ang mga tarps nato sa Balangay Festival guban pa nga mga kalihukan. Correct. Og syempre i-post ato ang PIOFB page ang mga calendar of activities aron walay mamiss ang atong mga Butuanon sa mga nagkadayang aktibidad sa atong Balangay Festival. Actually, partner sa to isa sa isgutanan karong adlaw is isa po siya no Sa sa, mga activities activities. sa atong Balangay Festival. Kung unsa ka na, secret. Makabalo mo. Ayaw kalimot sa pag-like, share sa atong live streaming. Mamaya usap ka mong mag-comment sa ubos sa atong live streaming kay inyong pangutana, inyong sugyot, inyong opinion. Importante ka namo. Stay tuned na diha para sa mas dagan pang detalye sa ato ang mga impormasyon karong hapuna. Kini inyong Butuan sa Teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. Partner dito maglangay ato na sugdan ang mga highlights sa ato ang mga pahitabo sa ato ang City Government of Butuan. Unang-una, nasakmit sa St. Joseph Institute of Technology ang kadaugan sa tigayong creation of new Butuanon pasalubong competition niadtong niagi mga adlaw dito sa South Atrium Robinson's Place, Butuan. Gibida o giluto sa EastJet number 4. Mo ni pangalan sa participant partner no. Yes. Ang coconut candy o kayam polvoron nga nakakuhag atensyon sa mga horado sa pinasahing kalami ni ini. Wow. Yes, kalami wow, ba na, no? Very unique kayo, partner, coconut no? candy. Yes, partner first runner-up sub ang Father Saturnino Orius University number 6 asa gibida ni ini ang tableya coated kamote chips o kamote oatmeal bars. Samtang second runner-up ang FSUU number 5 sa gibida ni ining kamote cookies o cacao yema spread. Gideklarang best packaging ang SJet number 3 sa gimugna ni ining Kamuchi Bites. Samtang best participation ang Caraga State University number 1 ug number 2 sa Sago Bites og Shelf Stable Cosilva og SJet number 3 sa Kamuchi Bites og Kayam Bars. Labi ang tanang partner ng Matilawan po na siya. No? Ang kompetisyon gipangunahan sa LGU Butuan, pinaagi sa City Tourism and Cultural Affairs Department aron makamugna kita
og butuanon pasalubong nga mapaila-ila sa ubang dapit o bisan pa man sa abroad. Giprioridad sa kompetisyon ng mga bagong henerasyon o mga estudyante ang partisipante gumikan sa pagkamamugnaon ini og matabangan sab kita nga mukita isip tabang sa ilang pagtuon. Yes, partner, no, sumala ni food expert sa Caraga Food Innovation Center sa Caraga State University, Christy Valentina Fabe, nga ang nasangpit nga kompetisyon usa kadakong exposure sa iyang mga estudyante isip mga graduating students. Ang kalihukan suportado sa Department of Trade and Industry kon DTI. On action, Teleradyo. So I hope nakatong mga nakadaog mo na to yung mga feature no na mga nasa atong mga pasalubong centers. I hope na makatilaw na po daytana. No? Mapalit na lang mapalit nato, na nato no? og matilawan. And also nice po kaya what kanang naatay mga i-visit nga mga lugar nga sa mga laing lugar natin mabitbit. Sa mga cousins nga takon natay madala. Sama sa ubang mga lugar, di ba? Sa may pa na Cebu. Cebu, Chicharon. Kanang ilahan. Chorizo nila. Chorizo di Cebu. Oo, correct. Di ba? Kung matupog ka Davao, kanang Dorian Candy. So at least sa Butuan na po siya iyahang unique food nga maingon nato nga pag kada nga pangalan nga pasalubong. Butuan. Gikan sa Butuan. Okay? Good job sa inyong tanan. Sa laing balita, gikalipay sa 51 ka eligible beneficiaries nga mga senior citizens ang nadawat nga tag 10,000 pesos nga cash gift gikan sa atong lokal nga pagamanan sa Butuan miaging simana sa Person with Disability Affairs Office kon PIDAW. Ang mga edad 80, 85, 90 ug 95 anyos nakadawat sa tag 10,000 pesos sa kaduhang batch sa payout sa cash gift sa pagpanguna sa city government sa Butuan pinagi sa City Social Welfare and Development Department, Senior Citizens Office ug National Commission of Senior Citizens NCSC. Suportado kini ni City Councilor Cherry May Busa nga mipaabot sa iyang dakong kalipay ug mitembaya sa mga kaigsuunang senior citizens nga miabot sa edad 80 anyos pataas. Ang nasangpit nga programa ipinasubay sa expanded centenarian cash gift distribution ilawom sa RA 11982 o ang expanded Centenarian Act. Ripayo na itong mga lola. Yes. On action, Teleradyo. Ang paghatag ito og kanang importansya gift, sa atong mga katigulangan. Ang 10,000 dako na kay ng tabang sa ila. Labi na pagpalit sa mga medisina, maintenance nila, partner, no? Okay, dito maglangay at tangin sa pagbalik sa Butuan sa Teleradyo atong isgutan na umaabot nga kasal nga ni Butuan. Kung unsaon man sa o kung unsaon pagapil sa itong mga kabutuanon, mo natong isgutan sa pagbalik sa Butuan sa Teleradyo. Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Niyan ang usapita sa atong servisyo info. Mga karong bulan sa Pebrero, ipatuman ang free birth registration bilang sa SP Ordinance Number 4427-2014. Ang balaod na deklarado sa Pebrero matagtuig isip free birth registration month sa Butuan City. Usa sa mga importante nga serbisyo nga gitanan sa City Civil Registry Department mao ang timely birth registration. Mga kabutuanon, para lamang kadtong nga bata birth registration ang kinahanglan kinihimuon sulod sa 30 ka adlaw gikan sa radiator o windshield washer. Ayaw kalimtiusat ang tubig nga mainom para sa mga pasahero. Ikaupat, i-test ang brake pads o brake fluid. Ang preno, kinahanglan responsive o luwas. Ikalima, i-check ang tire pressure at feel ang reserve tire. Luwas o mas makadaginot sa gasolina kung sakto ang hangin. Ikaunom, siguraduha nga puno ang tangke sa gasolina o diesel. Ayaw paabutang nga mapagngan tunga sa dalan. Ikapito, paminawa ang tingog sa makina. Obserbahin kung normal ba ang dagan. Kung may abnormal na tingog, ipacheck dayon. Ikawalo, dala perme og basic tools, jack ug early warning device. Dili gyud ni angay kalimtan. Ug ang labing importante,
Ikaw mismo mga kabutuanon, ayaw pagbiyahe kung di kapoy, hubog o wala sa kondisyon. Pahuway una og siguraduha nga alerto ka sa tibuok biyahe. Mga kabutuanon, ampingan nato atong kaugalingon ning panahon sa paghandom sa Semana Santa. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LG Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. safe. Hello mga kabutwanon, ako si Pio. Niya nausab kita sa itong serbisyo info. Unsa may proseso o requirements sa pagkuha og certificate of death. Pakita na una sa mga checklist of requirements. Kung pananglitan na matay ang pasyente sa ospital, ang muhikay sa death certificate ang ospital na o modiretso na lang dayon sa embalmer para sa pag-imbalsa mo. Unya adto dayon sa City Health Office dalhon ang certificate of death aron sa pag-review sa doktor sa CHO. Ahya mo adto sa Civil Registrar's Office aron marehistro ang patayng lawas, isubmit ang certificate of death. Kung sa ospital unya out of town or sa laing lugar na matay wala sa Butuan, ang City Health kung asa nga lugar na matay ang pasyente amo prepare og travel to transport sa patay. Kung sa balay na matay, mangayo og barangay certification unya iandam ang birth certificate sa namatay. Kung wala, marriage contract.
baptismal o facts of birth nga kuhaon sa barangay. Dalon-dayon kini nga mga dokumento sa opisina sa City Health Office. Kung makahimo na ang City Health Office sa Certificate of Death, ay dayon mo diretso sa embalmer. Adto dayon sa City Civil Registrar's Office alang sa pagparehistro sa patay. Isumite ang Certificate of Death o Barangay Certification. Kung ang namatay, inahan o amahan, ang mga anak mismo ang magparehistro o pinakaduol nga paryente basta lang ma-execute og affidavit. Alang sa dugang pa mga serbisyong info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. Programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan aksyon. Radyo. Okay, partner, balik ta sa itong programa. Atong isgutan ang umaabot na kasal nga ni Butuan, which is part niya siya sa itong Balangay Festival. Sunod bulang. Correct. So, sa daghan mga tao-tana, unsaon man nato pagsalmot aning kasal nga ni Butuan. Anya, basta hindi, sa sunod pa, naapay mga next pa nga mga mass civil wedding. Correct. Aron makabalo ato mga kabutuan, unsa mga requirements, unsaon pag-appeal sa aning maong serbisyo sa ato Civil Registry Department. O, partner, pilaila na. Yes, partner, no, para sa paghatag og tubag sa ato mga pangutana, ato makauban karon si Sir Crescencio A. Bermudez Jr., ang acting department head sa City Civil Registrar Department. Hi, sir. May hapon. May hapon sa Butuan. May hapon, Butuan. May hapon, sir. Kani sila, sir, busy kayo kay karong buntag, ganinang buntag, niadto din na sila sa barangay, no? Naghatag sila og ng barangay. Ano sir? Sa registration ninyo? Naghimo kami seminar karon sa actually batch 2 na namo karon sa seminar sa barangay secretaries regarding sa preparation of the Certificate of Live Birth. COLB. Kaya objective ani sir para ma-remind, ma-refresh, matudluan ang mga especially na yung mga bag-o nga mga barangay secretaries na appoint nga dili pa kaayo kabisado sa pag-prepare kay kining COLB ra ba kinahanglan nga i-prepare mo kanang walay sayop kay kung masayop yung ka sa COLB in the future nimo nga kuan use basit og kinahanglan na ka mo require og kanang correction kay na mga sayop sa imong entries. So hassle siya unya medyo involved og financial matters. Mo nang dapat double check yun permente sa spelling, sa pangalan, no? Dapat particular kay ka nga dapat walay ma-miss nga sa kaletra kay sa spaces kung, sa spaces og everything. Yes, information nga naa sa imong birth certificate. Tama lang na or space sa imong pangalan ug masayop gyud sa imong actual nga gigamit mo agi naman ka og correction. Nga along the way, pag muklukat ka, mukuha ka og mga passport, eskwela ka, mahimo na siya problema. In which ka dapat atiman ang gato double checking kita permit mo na nga sila sir naning kamot nga sa atong mga kabarangayan ma-refresh no matudluan labi na sa mga bago karon nga mga memorandum direktiba sa PSA. Yes, kaya daghay mga usaban mga bago no? After atong mga nahitabo nga mga hearings may mga discover so giutro ang mga requirements. Gidugangan ang mga requirements. Especially sa delayed registration. Okay. So karon dili man registration kaning ato ang aktibidad no kalihukan nato sa ato ang dakbayan sa Butuan kaning kasal nga ni Butuan sir no yes, daghan man gid ang nagigugmaay no kay maski si Gracial nagigugma man ni ako nagigugma man pud ko pero dili tanan sir kasal dili tanan kasado unsa man gid ang tumong sa kasal nga ni Butuan kaning massive wedding. Para ba ni sa mga nay forever or para gid sa mga Grabe kayo eh. What's your objective na to, sir? Actually, ang objective yun sa kining kasal nga ni Butuan is to give the kining atong medyo disadvantage kuan ba kining couples ba nga kanang medyo naglisod. Way ka afford. Wala kayo i-afford og kanang lavish nga mga kasal. So, ang gi-offer sa city government through the City Civil Registry Department maghatag kami og kanang libre nga kasal pinangunahan sa atong mayor nga si Mayor RCL og siya ang mo kuan yun mo grace yun sa kasal mo as
as pursuant to kining RA 7160 nga power sa mayor. So siya mo solemnize sa kasal. At the same time, hatagan po nato og kining importansya ang pagminyo gyud sa mga couples, especially katong dugay na nga nag-ipon. Para maligal ang ilang para legal na ang ilang kuan, ilang pag-ipon, og at the same time moapekto pug kini sa ilang mga anak kay mahimo namang legitimate ang ilang mga anak. Oo. So Okay. after ba sa kasal, sa like tanan, after sa kasal sa mass civil wedding, unsa ang buhaton sa couple, like na kamo na po mo process sa pag-change sa apelyido sa babae? Unfortunately, ang among ma-offer lang karon in the meantime sa base sa atong ordinansa is kanang libre nga kasal. But unfortunately, ang legitimation under sa atong ordinansa mo bayad pag yun taghapon sa atong application for legitimation. So mo kantidad ka na og more or less mga 1,800 per child. So medyo costly pa na siya. So i-work out siguro nato puhon nga basin og katong beneficiaryo nato sa mas kining kasal nga nibutuan, basin og katong ilang mga children pwede na siya mo avail pod og free nga kining legitimation. But ato pa na i-work out sa kuan kay ordinansa man na, so ato po nang i-propose pohon. Okay. Sir, unsa may una nilang buhaton kung ganahan sila mo appeal kaning sa mass civil wedding? Dali ra ba ni or basin kinahanglan pag mga kuan kanang mission impossible ang proseso ani sir? Usually ang kuan na mo kada tuig so naanda naman ni sa Civil Registry Department nga kada tuig mag-conduct yun og kanang kasal nga nibutuan or mass civil wedding, and moabiso kami sa kuan sa publiko kung pwede na ba o mag-submit og requirements or pwede na mo dawat nami og kanang aplikante. So pinaagi pod sa tabang sa PID or kang PIO nga maka kuan siya og kanang announcement nga pwede na mo dawat open na mi, and unfortunately lang gamay ra gyud ang among slot allocation, for ang allocation, but hopefully by the next year basig ma-increase na to gamay kay for 2025 ang among allocation for kuan is 100 couples. So i-divide na mo ni kay since dako man ang kanang 100 kung idungan siya sa isa ka venue, so among gitunga into 50. So for May nga kuan activities for May 21 nga kasal nga nibutuan, we have 51 ka couples. Sa August na po sir? Sa August na po pohon, wala pa date sa August, but naay katong sobra sa 100 botoy among kuan na pod as beneficiaries na pod sa kasal nga nibutuan. So 100 kada tuig. 100 kada tuig. So fully ma-increasean pa na nato pohon kay para at least daghan ang maka-avail sa kining serbisyo. Okay, murag kano sa pana sir nga 100 lang atong kuan na 20 sa akong naabtan sa 2024 100 ramang yun. Pero murag nay katong previous murag medyo gamay-gamay ra pud gani siguro. Mas ordinansa pod nga 100 na taman or wala na. Depende sa inyo na. Okay. Wala siya nakaingon nga nasa ordinance sir. Wala siya. So baga sa inyong proposal na sir sa inyo. Sa proposal na siya. Pila yung sa budget capacity pod siguro sa opisina nga mohandle sa kasalan. Okay. Sir, nabay tay dress code ani? Pwede ba ang bride magsinina og puti nga gown or di ka dapat pang civil lang gyud ang iyang suoton? Or kinahanglan naka kuan gyud siya? Kanang wedding wala dress? Actually, wala mi kanang dress code, but ang amo lang kuan is naay imo recommend lang mi nga white. White lang. White ang kuan niya. Ang lalaki pwede polo white, depende, pwede short sleeves or long sleeves or barong. Ang uban pod mas ganahan man pod sila mag-gown good hinuon pod. So mas ma-feel gid nila. Ma-feel gid nila ang mga babae. So magpurma gid sila o kanang magpagwapa gid ba? Magpagwapa. Magkas-ara bitaw ni. No, so in fact sa katong last year pod naay atong mga IPs nga na kadawat sa benepisyo sa kasal nga nibutuan, gihatagan gid sila through the effort of the city mayor nga murag I think murag kuan gali ito kuot sa bulsa si mayor adto kay ang uniform or attire sa
kaning eyepiece nato gipalitan gyud sila ni Mayor. Oh. Okay. Kay kuan nga no kanang murag unsa ilang attire? Do ang kining proseso is civil wedding siya pero gipa kuan lang siya to give kuan pod sa atong mga lumad nga at least ang ilang kultura pod atong mapasigarbo nga naka-attire pod sila as kanang sa eyepiece nga attire gyud. Pero kani sir libre ba ni tanan sir or sara may bayaran sa couple pag-process nila? Ang base sa kuan sa kining atong kuan sa pag-process sa registration sa kasal, libre ni siya. Ang ilang contribution lang is ang pag-gather lang sa Senomar, sa PSA nga mga PSA nga birth certificate nila. And both yes, partner, ang partners. Oo. So kana lang ang ilang ma-contribute kay wala pa man mi naka-kuan og pwede na mo i-allocate sa ilang kung kinsa tong kuan free ang kuan. So ato na explore sunod siguro nga mga katuigan kung basin og pwede siya ma-insert ma-package na nato. Okay. Sir, karon sa kasal nga ni Butuan nabatay mga pasabog mo mga kabag-uhan unsa ba yung mga pakuluan nabatay mga bag-o para sa mga couples para sa mga couples. Ang kuan lang ba kahaog kanang livelihood gift unsa ba nga na may mga ginagmay ra man nga mga pakulo ning sa kuan sa opisina and kuan pasalamat pod mi kay na-increase gamay ang atong individual nga gifts sa couples kay gift sir naa siya okay. So naa siya kada couple na ay gi-allocate nga medyo gamay ra gid siya but compared sa na siya makuha gihapon unya napoy mga libre nga kuan murag I think one night sa isa ka hotel. Wow. So iparaffle honeymoon. Dili tanan couple sir. Dili tanan. Okay. Iparaffle. Pila ka buka makadaog? Isa lang. Ay, isa lang. So 51 isa ra. Ang one. Ang 51 pag yun dong ang last. So, unsa pa sir? Unsa pa yung mga paraffle, mga surprise sa uban? Ang mga surprises, amo pang mangita pa siguro migid sa imong hatag. Sponsors? Hello, sponsors. Mga sponsor, daghan kini mga sponsor ana sir. Pabibo lang ba no? Oo. Unsa may ilang madalaan ni sir ining uli? Libre ba ang ilang reception, ilang souvenir, dabay yata nga souvenir ani or picture sa backdrop, yes, oo. Actually, ang kuha na mo, ang supplier sa kining mag-decorate ana nga venue ni pledge pod siya og katong sa hotel pod nga pledge pod sila og murag wall nga kanang ma-picture-picturean sa mga photo couples wall, o at least na sila remembrance. Diha sila gikasal unya mao na nga hotel nga kana siya ang inyong gi-look forward. Nausab na pod ang atong kuan sa kasalan since as per kuan kining recommendation ang setup is mura na gyud siya og type sa kanang kasal sa simbahan. So ang setup. Okay. Nice. Unlike before nga kanang murag table sir. Karon straight kanang ana siya. Aisle na gyud, dala siya aisle. Aisle unya magpaso ang kuan unya kanang murag naay bridesmaids ana ba mura siya okay. Pero kada couple naa siya kanang bridesmaid or isa lang. Iusara sila ay sara. Okay. Iusara sila. Pero na ba mo kanta na live sir sa pagilang pagpaso? Actually naa ang atong kuan naman ang atong city band so hopefully ilag ba kuanan. Sir sorry kayo abi mo kada couple na tao oy sa kada couple. React mo gud si Gracial nga. Mabdan ginig 5 ka oras. Na bridesmaid, na flower girl. Kasi 51 biya nakabuka couple. Imagine kadaghan kayo. Unya isa-isa nimo na sila papasuhon. So sanay mo kanta sir live ang ato ang kuan kaning sa pag-walk sa aisle. Sa aisle. Naday mo kanta nga live, no? Okay. Sir, katong sa mga duha-duha pa unsa may imong tambag, no? Sa kung dapat ba sila musugot nga kanang kung dapat pa ba nga i-level up ang ilang gugma through marriage. Labi na itong mga mga nag-live-in partner ba nga duha pa dili pa sa ilang hula-hula nga magpakasal unsa may imong ikatambag sa ila sir kung ikaw ang ninong nila. Yes, actually ang kanang ninong nakasal naman na. So katong mga wala pa nakasal kuan siguro
usually mo na ang among mga beneficiaries kanang gikan sa nagparehistro sa amo og kanang mga bata usually kanang especially kanang mga tumig barangays unya na magparehistro sa ilang mga anak nga delayed registration gani na sila usually tanan ang ilang mga anak unya makita na mo nga walay dili pa sila kasado sa iyang partner so mo nang among pag makita na mo na siya nga sitwasyon amo gid yung invite ang katong couple nga involved nga kung pwede mo salmot sila sa among kuan kasal nga ni Butuan aron libre naman ang ilang kuan unya nasa hotel pagyud ka unya among mga ninong-ninang mga politiko pagyud so so ang kuan ako nga kinig yung ang kining kaminyoon manggod para magud ni sa imong mga anak so mahitagan nimo og kaning importansya imong anak kay ma-legitimate na siya after sa inyong kasal so kay kasagaran ba mo kuan nato nga dili man day na kasal kanang makitaan sa imong birth certificate dili man lay kasal na imong murag maka demoralize pud na sa uban na naman po'y uban nga wala lay paki pero mas maayo man gud og kanang legal ang pag-uban sa imong partner kay para ra mo pud na sa imong mga anak. Pero para sa imo sir, kani question gani. Unsa man kaimportansya ang kaminyoon para nimo sir? Okay, personal. Kuan, importante magid ang maminyo no kay syempre di man ka permanente nga bata. So nagyoy mo alalay sa imo sa tiguang padung nagagmusawop na ka padung so na imong mga anak nga mo kuan kanimo mo alalay imong asawa pod. So kana nga aspeto ang dapat nato tanawon kay di man perminti nga liskog ta perminti. Importante gid po siya makasal no na maano mo aswan mo no sa in front of sa balaod sa ato ang estado sa ato ang Ginoo kay aron mapagiusa kini ang atong duha ka couple no. Sir, unsa may epekto ani sa atong community sir labi na labi na sa legal status sa atong mga couple sa sila mga anak. Maminusa na ba ang ato ang mga couple nga di kasado? Sa inyo hang data karon sir, pila naman kabuok actually ang kung basihan lang yun nato sa among mga registered birth diha naa sa 60% ang dili kasado. Uy, taas kaya ang percentage. Taas kayo siya. 60 to 70% yun ang dili kasado sa kanang magrehistro mi og mga bagong na tao. Dugay na kuan nga no, mga late registration nga. Bisan yearly ang ato ang kasal nga ni Butuan sir. Yes, gihapon ni ubos. Taas kayo. Kumbaga every year gadugang pod. Gadugang siya unya taas pod ang iyang kuan lagi. Ang rate nga dili kasado ang kuan unya. Ginikanan. Unya kana nga kuan medyo gastos na siya sa pamilya since mo napamagkay mga extra mga documents nga kinahanglan nga i-execute aron makadala sa apelyido sa papa ang imong mga anak unya kanang mga kuan makapakuan po na sa uban nga dili balangan ang rehistro kay syempre kinahanglan man og mga affidavit sa kuan sa kasal sa kining affidavit sa mama. Unya si papa pod mo execute po acknowledge pod siya. Acknowledge pod siya dito sa kuan. But kana nga kuan karon amo na nang gi streamline nga ang kanang mga affidavit o kanang mga aron matabangan pagid nato ang atong kining atong mga constituents ba sa una man gud ang kaning mga affidavit to use the surname of the father, affidavit sa acknowledgement sa paternity, ipapirmahan pa sa gawas. So sa mga notary public, but this mga documents or affidavit, legal instruments can be administered by the CCR or the civil registrar civil registrar. So mo nang karon sa akong paglingkod gi-exercise na nako nga power. So ako na ang mo administering officer sa
kanang para dili na gid sila makagasto, wala nay rason nga mo gasto pa sila kay panotaryo o magpanotaryo pa. So ikaw na mismo sir ang mo except lang kung except lang kung wala ko sa opisina or kuan adisir pa sila magpanotaryo sa gawas. Pero as long na naa ka sir, pwede pwede ra na ako mo acknowledge o mo testify mo sana mo kanang sa especially sa kanang mga not married couples. So ang ilang kinahanglan man na sa affidavit to use the surname of the father, so execute na sa mama nga dala ang iyang anak sa apelyido sa iyang papa. At the same time si papa pod mag-execute pog affidavit nga nag-acknowledge sa kining bata nga iya. So siya gid ang amahan. So duha na daan ka affidavit. Unya kung delayed pag yung daghan pag yung nga affidavit ang kinahanglan nimo nga i-support. So diha lang daan nga kuan aspeto makatipid na gid sila sa gastuhonon kay mismong sa Civil Registry Department naman na makuha nila tanan ang mga dokumento. Alright. So I hope makaaghat pod na og katong mga delayed nga registrants nga ang ilan na lang yung kuan gastuhon, ang kuan na lang yun ang pagbayad sa PSA negative katong gikan sa kuan nga mukuha gid sa PSA nga wala pa sila na record kay delayed ang ilang rehistro. At the same time ang kuan na lang pod ang pagbayad kay kining mga legal instrument ato maning irehistro pod sa libro. So per ordinance pod nato na poy bayad nga 100. So kana na lang yun nga kuan nga aspeto nga mobayad sila. So pwede sir nga kung naa ka, pwede ra ikaw na lang mo wala na notaryo. Ako ang mo administer. Okay. Sir, kung mga nananaw sa ato karon, nagtanaw sa ato karon naminaw sa ato karon nga pero wala pa nakaplano magpakasal, pwede ba sila magpa-reserve for next year? Or this August? This August? Ang among reservation is only for the year. So, kung next year pa sila, dili sa amin mo dawat. Pero by August, open na ang among opisina, magpalista daan sila. Magpalista ra sir. Magpalista lang sa daan. Okay. Balang wa pa itong mga requirements. Bahalag to follow na ang mga requirements as long as katong before mo cut off sa kuan, makomply na nila tanan kay ang atong slots limited ra ba. So first come first serve. So kung kinsa po tong unag maka-comply, mao toy atong mahatagan mabutan din sa lista for finalist na gyud dayon. Karon partial pa man eh. Partial pa siya. So kay kung dili pug ka makahatag sa mga requirements, pwede possibility dili pud ka ma-appeal. Kay kung kulang-kulang inyong mga requirements, sa next na lang pug ka nga kasal. Ang kanindot pud karon kay katong ni-apply pud og application for marriage license, maski marriage license lang ang ilang kuan, dawaton gyapon namo kay sa ang kuan para mas mudaghan pagid ang atong mahatagan sa serbisyo. Okay. Sir, for example, no, kasal sila ni same ra bagyapon proseso sir kung maka-decide na sa nga di na siya ganahan siyang asawa kay nasa may problema, magbuwag sila. Urag dito na sa korte sila. Korte na. So pareho sa gyapon na sir. Ang legal nga pamagi. Yes, sir. Dito gyapon sa korte nila iko. Di magit perfect mo ang uban partner no, ang uban nga. So, ang power lang yun sa registrar mo, register lang yun. Register lang yun. Sir, last na lang, kung ang kasal nga ni Butuan o sa kahugot line, unsa kaha ni siya, sir? Agoy, mo ko ka-prepare, sir. Kita gagawin si sir, kasaymet ka, sa kabalo. Korat si... Mag-iba ang pang last niya nga question. Or anything na lang, sir, nga imong quote na lang. Quote, something, quote. Quote na lang, no? Sir. Kuan, ang kasal nga ni Butuan, mura gini siya glatik. Nga naman, sir. Lami kung pilit. Mo na hugot, di ba? Oo. Nag-comment. Naging mga fans ni sir. Si Sir Glenn, yung mga kaubanan. Hi daw, Sir Toto Bermudez. Ingat po pa-shoutout daw si Sir Glenn Amaril. Tara po si Sir Elmer Kasapaw po sa to. Hello sa inyo tanan. Okay, sir, salamat kay sir. Basta na kay mga kaning mga announcements to mga mukasalay kanang sa kasal nga ni Butuan, basta na kay mga reminders sa iya. Ang reminder sa katong mga nakabenepisyo sa kuan mo, announcement mi kung kanos amo mag kining kuan kanang mag-conduct og kanang tree planting kay dungan man na sila. Unya ang ato pong kuan as mandatory naman karon ang kining seminar sa family planning. So whether naka sa Article 34 kini bang
long cohabitation ra nga kuan nga pag-ipon sa para makasal na sila. So mukinahanglan gyapon sila og kanang seminar. So maghatag kami og abiso kung kanus ang seminar og ang tree planting pod. So tanan nga kuan ana ang expenses ana sa transportation o sa kuan sa opisina na ang mo handle. So kana siguro og katong sa gusto pa mo avail sa kuan bisita lang o open ang among opisina pwede na mo palista for August nga schedule pod. Sa adlawhong butuan. Adlawhong butuan gihapon nga schedule. Sir, silang kasal? Sa kasal nga ni May 21? Karon May 21. May 21. Mga tuta kay libre ra ba ni? Yes, oh. So ang kaon kay kamo ra may mo cover ana gyud. Libre kaon. Libre ang kaon ni sir, no? Yes, sir. Pero limited lang sa mga guests sa every couple. Sa every couple, sir, makadala sila. Ang couple makadala sila at kuan sila tanan unom. May upat ka witness. So parents nila duha sila couple and then duha ka parents witness na lang. Actually ang giusab na namo karon ang kuan nga pwede naman ang witness good og kanang parents dili ang kanang whether sa CCRD baron mga staff staff baron or mga atong mga department heads. So para mismo mga parents pod ma-invite nato ang both parents good sa both couple. Sides. Oo, sa couple. Kay sa duha pa lang upat na gud na daan. Oo. Unong naman ka, sir. I-minimize na lang namo ang witnesses kay anyway, pwede man ma-witness sa kuan kay kung kinsa ra may nakaadto sa kasal. Pwede man siya mahimong witness. Alright. Okay, sir to, salamat kayo og I hope to makabisita pagyapon ka dinhi no sa lain pa nato mga topics. Kalan sir, aniya lang mi sir, na lang mi kung gusto nimo ipakuan kay anda mga mong programa sa inyo, sir. Salamat kay sir to. Salamat sa iyo. Okay, partner, recap lang tagamay sa May 21 ang atong kasal nga ni Butuan sa thank you sir. Sa City Government of Butuan in relation sa Balanghay Festival sa May 21 dito sa Pavilion. Tama ba ko? Sa Pavilion. Ang ilahang venue. Correct. So puno na, partner. Kumaga wala humana ang pagpalista. So naanay 51 ka couple nga ready na ikasal sa May 21. Excited na kayo ni atong mga couple partner. Gani siguro karon gabi na ilahang nagkabisi na siguro ni sila. Nag-order na og mga white. Mga suoton nga gown, wedding gown or anything nga white no para sa ilang kasal. Kasi siyempre partner no kas-Arabia kaslon. So kailangan lang gid mo pangandaman. Okay? Dili kas-Ara man mahitabo sa kinabuhi. So dapat you should look good on that day, special day para sa imuha. Okay? Okay, partner, dinata sa itong portion sa ato ang una kita magbulag-bulag, ibili ko kaninyo ang sa kapanultihon, partner. Nga ang gugma mapailubon, malumo, ang gugma dili mapasipala, dili manghinambog, dili mapahitason, dili kini manginsulto, dili kini magpapangita sa dili kini magpangita sa iyang kaugalingon, dili kini dali masuko o dili kini maglista sa mga sala. Manadi o banana parte maglista sa mga sala. Ang gugma malipay sa kamatuoran o kini magapadayon bisan unsay may tabo, motuo, maglaom o magpailob. Actually, partner, English ani sa to? Sa English ani partner? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. Okay. It is not self-seeking. Motong kaugalingon. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always persevere. Actually, it's from Corinthians 13:4. Nagi na sa Biblia, partner. Kani is just a reminder sa atong mga couple, no, sa atong mga kasado na nga mga kabutuanon, to remind them again
sa ilahang panumpa no sa atubangan sa Ginoo nga ang ilang panag-uban ba partner no tama kayo na it's a pag makakabasa ko na partner kita ko na sa movie nga sa tong movie ana partner si ano na si nagito siya sakit unsa nga movie partner international Filipino, siya international Mandy Moore ganitong artista kinsa yang partner kalimot 50 Summers Date dili kalimot ko basta nindot kita siya nga movie kasi manggod partner no just a reminder sa atong mga married couple no nga ang tinuod gagugma dili gud ta magpabida no dili ta magpahinambog no dili ta magtan-aw sa atong kaugalingon nga ato lang kaugalingon kundi it should be sa inyo duha no ug sa imong pamilya labaw sa uban no magpabiling kita nga mapaibsanon partner anya dili kita magbuhat nga magpasakit sa ato ang partner sa uban no dili lang ang kaugalingong kalipay ang atong unahon-naon atong gipangita partner kundi giuna ang kaayuhan sa atong partner no again kung dili ang kaayuhan sa atong partner atong unahon dili ang atong kaugalingon no dili kita permi masuko say guilty ana dili kita permi masuko o kung masayop ang usa dili kini magtago og kasuko dili ta mag-keep ta og hatred sa atong kaugalingon og dili na to ibalik-balik ang sayop sa kagahapon. Kana kung unsay nasayop sa imong partner, ayo na balik ka pa mag-away mo. Dili na to ibalik-balik no kay pangit kinang balik-balik ta sa atong mga kaniagi na nga mga sala nga. Ato pagin na nga mga kaagi tong uyab pa mo. No, nga may ubang gud nga mga married couple partner nga kanang mag-away ibalik tong ex niya sa una pang panahon nga dili pa o nga di pa sila kasal. Mga anything no nga mga sayop sa itong mga partner di na to ibalik-balik pa og lang pa mag-away ta mo i-perminti na to hisgutan. Mas ganahan ang gugma partner nga makadungog ug makita ang tinuod ug dili kini suportado ang kaning mga bakak ug mga pagpanikas. Ang tinuod nga gugma partner dili basta-basta mawala bisan sa lisod nga panahon ug mapabilin kini nga masaligan puno sa paglaom ug mapailubon hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa kinabukang pwersa sa Butuan Sorry. Sa kinabukang pwersa sa Butuan City Executive Management Department, City Public Information Office, ako si Chumirayon. O ako si Gracial Gorgoya. Mag-uban na usab kita sa laing edisyon sa Butuan Aksyon Teleradio sunod Biyernes. Palihog sa pag-like sa atong official Facebook page, Instagram, X, YouTube channel. Palihog sa pag-subscribe. Ay kalimot sa katong karon pa naka-tune in. Don't worry, pwede gawin nyo matalaw atong episode karlaw. I-type lang sa YouTube channel ang April 25, 2025 sa ato ang Butuan City PIO nga YouTube channel. O makita anday nimo karon ang karon nga episode. Ito pong pwersa sa City Executive Management Department Public Information Division sa pagpangunan ni Attorney Ian Sabado o sa atong Division Head nga si Ma'am Michiko Maquinano de Jesus. Daghang salamat sa kayo nga suporta o mag-uban na sa kita sa lang edisyon sa Butuan sa Teleradyo sunod Biyernes. Daghang salamat o dalaygon ng Diyos. Bye-bye! Thank you everyone!